Magandang hapon, Pilipinas! Ako si Kai Diamante at ito ang DATV News Alert. Una sa headlines, Arnie Teves handang ibunyag ang mga katiwalian sa flood control projects na kinwestiyon ni Pangulong Marcos Jr. Isinagawang press briefing kahapon sa Camp Crame na resolba na ang conflicts sa loob ng PNP. Kauna-unahan ang Iligan City sa Northern Mindanao na pinagbawal ang anumang uri ng pagsusugal sa mga empleyado ng gobyerno. Matagumpay na naisagawa ng Indonesian Defense Force ang humanitarian airdrops para sa mga Palestino sa Gaza Strip. Balik eksena na naman si expelled Congressman Arnie Teves Jr. at ang peg niya ngayon, witness for the prosecution, kuno. Sa kanyang liham, sabi ni Teves ready siyang ibunyag ang katiwalian sa mga flood control projects na kinwestiyon ni PBBM. Giit pa niya, may hawak siyang impormasyon na hindi pa alam ng iba. Handa raw siyang ilantad ang mga dapat managot para daw mas maayos ang pamamahala. Ngayon, Senado na ang magpapasya. Papakinggan ba nila si Teves o mananatili na lang itong sulat na pwede gawing origami? Inamin naman ni Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III kahapon, August 18, 2025, na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa resolusyon ng National Police Commission o NAPOLCOM na kumukontra sa balasahan na ipinatupad niya sa kanilang hanay. Nagbigay utos kay Torre ang National Police Commission ayon sa Resolution No. 2025-0531 noong August 14, 2025 na ibalik si Lieutenant General Jose Melencio Nartates bilang Deputy Chief para sa administrasyon at si Lieutenant General Bernard Banac bilang Area Police Command Western Mindanao Commander. Kinilala ni PNP Chief General Nicolas Torre III bilang Deputy Chief for Administration si Banac nitong August 18 na kumukontra sa utos ng NAPOLCOM. Nilinaw ni Torre sa isinagawang press briefing kahapon sa Camp Crame na naresolba na ang conflicts sa loob ng PNP. Ngunit walang direktang sagot si Torre kung mananatili ang kanyang ipinatupad na utos. Giit ni Torre na hindi niya ikinakaila ang mga issue na nagaganap sa loob ng PNP, pero ito ay mga isyung administratibo, kaya siya ay kampante na lahat ito ay mareresolbahan din sa loob ng organisasyon. Kauna-unahan ang Iligan City sa Northern Mindanao Region na pinagbawal ang anumang uri ng pagsusugal sa mga empleyado ng gobyerno. Naglabas si Mayor Frederick Siao ng Executive Order 95, Series of 2025 na nagbabawal sa mga tao sa gobyerno ng lungsod na lumahok sa pagsusugal kabilang ang online gambling. Ayon kay Siao, lahat ng mga opisyal na namumuno ay ipinag-uutos na tiyakin ng mahigpit na ipapatupad ang tuloy-tuloy na pagmumonitor dito. Nagbabala ang mayor sa karampatang parusa sa paglabag na inilabas na executive order. Ang direktiba ay batay sa bagong memorandum ng Department of the Local Interior and Local Government na nagbabawal sa mga empleyado at opisyal ng gobyerno sa paggamit ng online gambling applications. Ang executive order na ito ay may legal na batayan din sa Republic Act 6713 or Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees in the Philippines. Matagumpay na naisagawa ng Indonesian Defense Force ang humanitarian airdrops para sa mga Palestino sa Gaza Strip nitong linggo, kasabay ng pagdiriwang ng 80th anniversary ng kalayaan ng Indonesia. Ayon kay Brigadier General Fregawenas ng Defense Ministry, ito ay espesyal na regalo para sa bansa at tiyak na papasok sa kasaysayan. Gamit ang dalawang C-130J Super Hercules na Garuda Merah Putih II Task Force, dinala ang mahigit 800 tons ng pagkain, gamot at damit. Lumipad ang mga eroplano mula Jordan patungong Gaza at matagumpay na ibinaba ang tulong sa 10 ligtas na drop points bago bumalik ng ligtas sa base. Ang operasyon ay isinagawa sa tulong ng Foreign Ministry at ng BASNAS o Indonesian Alms Agency. Ayon kay Task Force Commander Colonel Pugu Yulianto, ito ay direktang atas mula kay Pangulong Prabowo Subianto at patunay ng malasakit ng Indonesia sa pandaigdigang kapayapaan. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong araw.
Diretso sa punto, walang paligoy-ligoy. Ako si Kai Diamante at ito ang DATV News Alert.